Bago pa makapagsalita si Peter, na halatang nagulantang sa sinabi ng hindi kilalang lalaking kaharap, ay mabilis na nahila ni Gaston si Nati palabas ng venue. Sinubukan ni Nati na tanggalin ang hawak nito sa kanyang braso. Nang mahimasmasan ngunit sa halip na lumuwag iyon, ay mas lalo nang humigpit ang hawak sa kanya ng gobernador. Mabagal ang mga hakbang nila at kahit siguro mabilis ay wala pa ring makakapansin dahil invested pa rin ang halos lahat ng mga bisita sa kaganapan. Sa gitna ng dance floor, kina Krisa at Nick na mas naging sweet pa sa bawat isa. Paano ba naman ay maharot pang hinalikan ni Nick ang asawa na animoy silang dalawa lang ang nasa lugar na sa paraan ng pagtingin kay Krisa, maliban kay Peter na nahimasmasan lang nang makita naglaho na sa paningin niya ang dalawang kaharap kanina, ay wala nang ibang nakapansin pa sa kaganapang yun. Bigla siyang nataranta. Sapu ang noong inilibot ng kanyang mga mata upang hanapin na si Nati ng hindi kilalang lalaki ng walang kahirap-hirap dahil abalang kiligin ang lahat. Nakakahiyaman at paniguradong nilikha ng konting gulo sa okasyon ay nagkukumahog nang lumapit siya kay Nick at Krisa upang sabihin ang bagay na yon. Paniguradong mag-aalala rin ang mag-asawa kay Nati. Hayaan mo sila, Peter. Huwag ka nang makialam. That's Nati's man. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Kampante ang tonong sagot ni Nick nang hindi inaalis ang mga mata sa kanyang asawa matapos na i-describe ni Peter ang itsura ni Gaston sa dating abogado. Kailangan lang talaga nilang mag-usap. Nati is taken? Halos matulalang tanong ni Peter na hindi makapaniwala sa nalaman. Ang buong akala niya ay single pa rin si Nati. Niwala siyang nabalitaan na nagkaroon to ng nobyo after ng failed engagement nito kay Alex. Hindi niya magawang isatinig ang mas dumami pang tumatakbong katanungan sa kanyang isipan. Gulong-gulo na siya. Ano pang mga bagay na hindi niya alam kay Nati? Meron pa bang iba doon? Patuloy pa rin na nagsayaw ang mag-asawa na sinamahan na ng ibang mga bisita at hindi na pinagukulan ng pansin si Peter na nanatiling nakatayo pa rin sa kanilang tabi. More than that, enjoy the party, Peter. Huwag mong alalahanin yung si Nati. Ayos na ayos lang yun. Sabat naman ni Krisa nang ngumiti pa ng malapad sa lalaki upang pagaanin ang kanyang loob. Tipong sinasabi na wag na mag-alala kay Nati dahil sila nga ay hindi. Sana sinama mo dito si Patricia. Nahimasmasan si Nati nang makapasok na sila ni Gaston sa loob ng elevator at pindutin nito kung anong palapag ang suite niya. Namilog ang kanyang mga mata na nakatingin pa rin sa mukha ni Gaston na mas namula pa ng sumara na ang pintuan ng elevator. Hinarang din kasi nito ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Saan mo ko dadalhin? Isa't isa ng hininga ni Nati, dala ng mabilis na pintig ng puso niya. Iba nang tumatakbo sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Kinakabahan na siya dito. Don't worry, mag-uusap lang tayo. Wala akong ibang gagawin sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Saan mo gusto tayong mag-usap? Bakit kailangan nating umalis sa banquet party? Pwede namang tayong mag-usap doon kahit sa gilid lang. Padaanin mo ko. Hindi pwede. Hindi na nagawang tapusin ni Nati nang walang pakundangang abutin ni Gaston ang kanyang labi upang patahimikin siya. Yun lang ang naisip na paraan ng gobernador para pigilan na siyang magsalita. Itinukod ni Nati ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Gaston. Ngunit parang may bakal itong armor ang naging tigas noon. Nakapikit ang mga matang sinipsip ni Gaston ng labi ni Nati na para bang dalang-dala sa kanyang ginagawa. Pinapakita nitong sobrang miss na miss pa siya ng lalaki. Hindi sapat na naging halikan nila sa villa, ngunit sinigurado ni Nati na hindi niya tututugunan ngayon. What the heck you doing, Gaston? Bulalas ni Nati na halos. Habol ang hininga na tanghalin ng labi nito upang suminghap din ang hangin. Are you out of your mind? Nahihibang ka na ba? Bakit nangahalik ka? Hindi sumagot si Gaston na muling hinawakan ng kanyang isang braso at muling hinila palabas nang bumukas ng elevator. Kulang na lang ay madapa si Nati sa pagkakaladkad na ginagawa ni Gaston na animoy nagmamadali. Sunod-sunod na napalunok ng laway ang babae na para bang wala siyang magawa dito. Hindi mo ba alam na you are abducting me now? Ano ba? Bitawan mo ko. Sisigaw ako. Isa! Nanatiling walang imik si Gaston na kaagad na nakarating ang pintuan ng kanyang suite. Muling sinubukang magpumiglas ni Nati habang binubuksan niyang pintuan, ngunit hindi pa rin natinag ang gobernador.
Ilang sandali pa'y walang hirap na nagawa na niyang ipasok si Nati sa loob ng kanyang suite. Matapos na ilak ang pintuan noon ay binitaw ni Gaston si Nati na parang batang paslit na hinawakan lang ang kanyang braso na bahagyang namula. Masama ng tingin ipinukol sa gobernador. Umiigting pa rin ang panga na animoy hindi makahingang niluwagan na ng gobernador ang suot niyang necktie. Hindi pa rin naalis sa mga tingin kay Nati na para bang kapag ginawa niya yun ay maglalahong babae dito. Akala ko ba ay mag-uusap lang tayo? Bakit kailangan mo pa akong dalhin dito? Anong pinaplano mo, ha? Asik ni Nati na nagawa ng makabawi. Nalilisik ng kanyang mga mata na para bang lumalagablab na nasindihang tuyong dahon. Sobrang bad trip na siya ngayon kay Gaston sa mga pinagagagawa nito. Hinubad ni Gaston ang kanyang coat at inihagis yon sa malayong sofa. Ipinakita niya kay Nati na mas galit siya, bagay na hindi naman inatrasan ni Nati dahil alam niyang wala siyang masamang ginagawa. Sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Is he one of your ex-boyfriend? Bakit nakikipag-usap ka sa kanya? Ang lapit niyo. Hinayaan mo pa siyang yumakap sa'yo? Bakit ka nagpapayakap kung kanino? Napahilot si Nati sa kanyang ulo. Siya dapat ang galit. Siya dapat ang naglalabas ng sama ng loob at hindi ito. Ano naman ang pakialam mo? Hindi mo sasagutin ng maayos ang tanong ko, Natalia? Sinong lalaking yun? Halos lumabas ng mga ugat sa leeg ni Gaston habang tinuturong labas ng pintuan. Napupuno ng galit ang kanyang puso, lalo na kapag naalala niya kung paano nito yakapin ng mahigpit kanina, si Nati at kung paano magtawanan ng dalawa. Sasagutin mo ko ng maayos kung sinong lalaki yun, or I will kill that bastard in front of you. You choose! Napahawak na si Nati sa dibdib, gulantang sa tahasang pagbabanta nito. Medyo may kilig siyang nararamdaman, ngunit nangibabaw doon ng takot, lalo na sa huling sinabi nito. Governor Barcelo won't lie. Wala tong dahilan upang magsinungaling. Nakadisplay sa mga mata nitong pagiging obsessed at possessive sa kanya. Oh my God! What are you thinking, Gaston? Peter Balboa was just a friend way back then. Kilala siya ni Kuya Nick kahit natanungin mo pa. Makulit lang talaga yon, pati nga si Chris kinukulit niya. He is just bluffing. Unti-unting humupa ang galit na nakalarawan sa mukha ni Gaston na marinig ang sinabi nang hinihingal si Nati. Nagsukatan silang dalawa ng matalim na tingin. Naunang nag-iwas ang tingin ng gobernador na parang napahiya. Hindi mo rin ako kailangan kalad ka rin patungo dito. Bakit mo ako hinalikan sa elevator? Kanina ka pa ha? Nakapamewang na doon si Nati. Puno na ng puot ang kanyang mga matang nakaburo kay Gaston na iwas ng tingin sa kanya. Makailang beses na gumulong ang kanyang Adam's apple sa ginawa niyang paglunok ng laway. Naisip ng gobernador na masyado yata siyang naging insensitive. Naunahan ng alam niyang matinding selo sa kanyang mga nakita kanina. Pabagsak siyang naupo sa sofa matapos nang lumapit doon. Hindi naman umalis sa kanyang kinatatayuan si Nati na sinundan lang ng tingin ng ginawa ng gobernador na pag-upo sa sofa. Unti-unting napalis ang kanyang galit nang maisip na nagselos ito kay Peter. Ibig lang sabihin noon ay hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal nito sa kanya at nakakakilig. O bakit? Hindi ka na makapagsalita. Akala ko ba pag-uusapan natin si Brixton? Anong tungkol sa kanya? Magsalita ka. Hamon niya kay Gaston na hindi pa rin lumilingon na animoy walang planong tingnan siya o sagutin ang mga tanong niya. Don't tell me na apektado ka pa rin ng presensya ko. Mahal mo pa ako? Kung mahal mo ko, bakit kailangan mo kong bitawan noon? Tapos ngayon gumaganyan ka. Wala naman na tayo. Umayos ka nga, Governor Barcelo. Paano kung magka-boyfriend ako? Papatayin mo? Wow ha? Papatay ka ng inosenteng tao. Ganyan ka ba handang maging marungis ang palad? Sa pagkakataong iyon inilingon na ni Gaston si Nati. Naburo pang kanyang mga mata sa babae na naghahamon pa rin ng mga tingin. Ilang beses na kumibot ang kanyang bibig. Naisabi ng laman ng puso niya. Naroon na rin naman sila, bakit pipigilan niya pang kanyang sarili? Magsasalita na siya. Paano ko sabihin kung oo? Mahal pa rin kita. Papayag ka bang ayusin natin to? Para sa anak natin, para kay Brixton. Kalmado ng boses ni Gaston na kaagad na bumalik sa dati. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Please, let's fix this, Natalia. Willing naman akong gawin ang lahat-lahat. Si Nati naman ang hindi doon makapagsalita. Naguhumiyaw ang kanyang puso na pagbigyan niya na ito. Pero may bahagi ng kanyang utak ang tumututol. Ano yun? Basta na lang niya itong papatawarin?
Agad-agad. Parang sinabi niya naman ditong okay lang sa kanyang mga nangyayari kung ibibigay niya kagad ang kapatawaran sa gobernador. Kailangan niya itong pahirapan. Hindi siya pwedeng bastang bumigay. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ganun-ganun lang yon? Nilakipan pa yun natin ng malakas na halakhak upang ipakita ditong natatawa siya sa mungkahi ng gobernador. Hindi yun ganun, Governor. I'll give you time to think, but please, don't date anyone, Nati. Ahon ni Gaston sa upuan at muling humakbang palapit kay Nati na napangangalang at hindi na naman magawang makapagsalita. Gaano katagal ang kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Alam kong mahal mo pa rin naman ako. Dama ko yun sa mga halik mo sa villa ni na Kriza. Huwag mo nang i-deny. Huwag mo itanggi. Gumanti ka sa akin. Nakagat ni Nati ang dulo ng kanyang dila nang maisip ang halikan nilang ginawa nito. Kung may kasalanan ako sa mga nangyari sa atin noon, ganun ka din naman. Ayaw mo bang bigyan ng buong pamilya si Brixton? Mahal pa naman natin ang bawat isa. Pinipigilan ka ba ng galit mo? Saktan mo ko, Nati. Physically, emotionally, sa kahit na anong paraan mo gusto. Kung yun ang makakapagpagaan sa nararamdaman mo, gawin mo. Binibigyan kita ng karapatan. Pero wag lang ang gagamit ka ng ibang lalaki dahil baka maging kriminal ako. Retired na rin ang kapatid mo sa pagiging abogado. Sino magtatanggol sa akin kapag nakapatay ako? Pera? Hindi kayang bayaran ng salapi ang kasalanang yun. Nahirapan si Nati na iproseso ang lahat ng mga sinabi ni Gaston. Aaminin niya na gusto niya ang mungkahi nito pero ayaw niya magpadalos-dalos at bigla na lang magdedesisyon. Hindi pwedeng basta na lang siyang bumigay porket ginusto nito yon. Paano kung maulit na naman ang dati? Paano kung muli siya nitong bitawan? Kakayanin pa kaya niyang lahat ng iyon? Nakakatakot na itong muli pang katiwalaan. Please. Kung hindi mo ko kagad kayang matanggap, uunti-untiin natin. Magsimula tayo sa umpisa. Magsimula tayong muling kilalanin ang bawat isa para maging palagay tayong muli. Hawak pa ni Gaston sa magkabila niyang balikat. Hindi niya na namalayan ang ginawa nitong paglapit sa kanya dahil sa lalim ng kanyang iniisip. I'm sorry sa inasal ko kanina. Naunahan lang ako ng pinaghalong galit at selos. Kung gusto mo kong humingi ng tawad sa Peter Balboa na yon, na friend mo, gagawin ko. Aaminin ko nagkamali ako. I can do that too. Gusto mo bang gawin ko yon? Just tell me, Nati. Paulit-ulit na umiling si Nati. Hindi na kailangan, Gaston. Humingi ng tawad sa kaibigan niya si Peter. Knowing Peter baka kung ano pang ipagawa nito sa gobernador dahil sa pagiging bastos nito kanina. Hindi niya naman magagawang hayaan yon at baka siya naman ang makasakit kay Peter. Oras na gagawin nito si Gaston. Iiwasan na lang niya na mangyari ang bagay na yon. Pwede naman, kaya naman, hindi na kailangan. You don't need to talk to him. Baka ngayon alam na nun kung sino ka sa buhay ko. Alright, are we good now? Inalis ni Nati ang pagkakahawak ni Gaston sa kanyang magkabilang balikat habang umiikot ang mga mata. Anong akala nito sa kanya? Makakalimutan na kaagad ng lahat porket bumaba na rin ang tono niya. Ang swerte mo naman kung ganun-ganun lang at magiging ayos na tayo agad. Ano bang gusto mong gawin ko? Muli pang tanong ni Gaston na hinihintay ang isasagot ni Nati. Ano nga ba ang gusto ni Nati na gawin niya? Layuan siya? Paano kapag ginawa nga yun ng gobernador? Imposible. Hindi nito kayang hayaan na maging ganun sila. Humihingi nga to ng pagkakataong muli upang patunayan ng sarili. Hihingi ba siya ng space? Ilang linggo o buwan ang kakailanganin niya. Paano kung magsawa si Gaston sa kakasuyo sa kanya? Imposible rin yung mangyari. Hindi to magsasawa lalo na't meron silang anak na 2. Paano nga kung magsawa? Naipilig na ni Nati ang ulo. Naguguluhan na. Gagamitin na ba niya si Brixton laban dito? Siyempre hindi. Kung gusto niyang gamitin ang anak, noon pa sana niya ginawang bagay na yon. Pero hindi rin naman niya ginawa at hindi niya gagawin pa rin yon ngayon. Hayaan mo ko muling maibangon na muna ang sarili ko. Nangunot ang noo ni Gaston. Hindi niya ito maintindihan. Gaano katagal ang gusto mo? Hindi ko rin alam. Nanatiling tahimik si Gaston. Parang tinitimbang ang bigat ng mga salitang kanyang sinabi. Alam kong busy ka rin naman, pabor yun sa'yo. Hindi mo kailangang palaging bumaba ng Baguio para lang suyuin ako. Dapat si Brixton ang main goal mo at hindi ako. Oras na makuha mong loob niya. Baka sakaling ibigay ko ng hiling mo, makikipag-ayos ako sa'yo. Oras na mapalapit ka sa kanya, Governor. Nanatiling tahimik si Gaston. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Sinasabi ba ni Nati na kapag natanggap siya ng kanilang anak, saka lang siya nito muling pagbibigyan? Ang anak nilang susi?
Naguguluhan man at hindi sigurado ni Gaston kung magiging madali lang ba ang bagay na yon. Takot sa kanyang bata kahit pa siya ang ama nito. Napatunayan niya yun nang subukan niya itong kunin at umiyak lang ang bata. Ayaw nitong kumarga man lang sa kanya kahit na anong pagkuha niya ng atensyon ng bata. Mabuti pa sa kanyang inang si Doña Josefina, nagagawa nitong lumapit at magpahalik sa pisngi. Hindi naman siya nakakatakot. Ang tanging naisip niyang paraan upang mapalapit dito ay ang manatili sila sa iisang tahanan. Kung mananatili ito sa Maynila at nasa Baguio siya, imposibleng mangyari ang gusto niya. Hindi naman pwedeng lagi rin siyang bababa. Why don't you and Brixton live with me in Baguio? Mabilis ang ginawang pag-ilingin natin ng kanyang ulo. Ano siya, hibang? Kung papayag siya, parang sinabi niyang bati na sila. Bakit sila doon titira? Kung noon ay gusto niya yun, ngayon na hindi na. Ayaw na niya sa ideyang yun. Hindi pwede. Magsisimula na ako magtrabaho next week. May mga pina-finalize na lang. Sumeryosong mukha ni Gaston sa narinig. Magtatrabaho? Ang isang Natalia Bentacourt? Bakit niya gagawin yun? Dati ni halos ayaw nitong magtrabaho dahil anito hindi naman siya magugutom. Tapos ngayon ay marinig niya mula sa sariling bibig nito na magtatrabaho to? Kung kailan meron na itong anak na aalagaan. Magtatrabaho ka? Bakit? Paano si Brixton? Sino mag-aalaga sa kanya? Iiwan mo siya sa kukunin mong nani? Bakas ang pagtutol sa tono ng boses ni Gaston. Kung siyang masusunod, ayaw niya itong magtrabaho. Oo, kailangan ko magtrabaho. Si Mommy nang bahala sa kanya. Pinag-usapan na namin to with Daddy. Bakas na sa mukha ni Gaston ang mariing pagtutol sa kanyang sinabi. Hindi nito kailangan magtrabaho. Kaya niya magbigay ng perang monthly upang suportahan silang dalawa. Kaya niyang doblehin o triplihin o higit pa doon ang sasahurin ni Nati kung gusto nito. Basta masigurado lang niyang kasama ito ng kanilang anak habang lumalaki. Saka pinapayagan rin siya ng mga magulang niyang ubod ng yaman. Paniguradong si Nati na naman ang nag-insist na gawin ng bagay na yon. Pinairal na naman ito ang pagiging matigas ng ulo. Sigurado doon si Gaston. Lumambot ng mukha ng gobernador upang amuin si Nati. Baka sakaling makuha niya pa ito sa pakiusapan. Nati, hindi mo naman kailangan magtrabaho. I can support you and Brixton without... Gusto ko't hindi mo ko pwedeng hadlangan. Mabilis sa pagtutol ni Nati sa mga sasabihin pa ni Gaston. Hindi siya pinakinggan ng gobernador na ipinakita ng pagtutol sa kanyang mga plano. Lisa and Natalia, I can support you and Brixton financially. Hindi mo kailangan magbanat ng... Ikaw ang makinig sa gusto ko, Governor Barcelo. Gusto kong magtrabaho. Hindi mo ko pwedeng pagbawalan. Napag-usapan na natin na si Brixton ang susuportahan mo. Nandyan ka na naman, pinipilit mo akong gawin ng bagay na ayoko. Hahadlangan mo na naman ako sa mga gusto ko? Tingin mo magiging maayos tayo sa ganito? Napakagat na lang ng labi niya si Gaston upang huwag na siyang muling magsalita kahit na ang dami pa rin niyang katwiran. Kung ipipilit niyang gusto niya, nahihirapan siyang muling makuha ang loob ni Nati. Paano na lang kung pangarap na makuha ito ulit kung sasalungatin niya ang mga kagustuhan nito? Siyempre, kailangan niyang pabayaan tong gawin ang gusto niya. Saka na niya ito muling pagbabawalan. Siya ngayon kailangang pahabain niyang pisi ng kanyang pasensya. Dahil yun ang kailangan niyang gawin upang makuha niyang minimithi niyang tanging goal. Alright, Nati. Ako na lang ang bababa ng Baguio pero hindi ko pwedeng magpaligaw sa ibang lalaki. Pagak natatawa si Nati. Hindi yun nagustuhan ni Gaston dahil ngayon palang inag-aalala na siya dito. Bakit mo naman ako pagbabawalan? May kasunduan tayo. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay, hindi na nagawang ituloy ni Nati ang kanyang sasabihin na biglang dumilim na naman ang mukha ni Gaston. Ang sabi niya kailangan niya na mahabang pisi ng pasensya, ngunit parang mapuputol na naman yata yun ngayon. Fine. Hindi mo ko pwedeng pagbawalang makipag-usap sa ibang lalaki, lalo na kung katrabaho ko. Hindi na malay ni Nati kung paano niya nagawang makalabas ng sweet ni Gaston na hindi nagiging marupok ang kanyang katawan. Bumalik sila sa party after na mag-usap. Hindi niya nga alam kung seryosong deal nila to. Hinayaan siya ni Gaston na makisalamuha. Ganon din ang ginawa ng gobernador na panakanakan tingin sa kanya. Hindi niya na ulit nakita pa si Peter na sa mga sandaling iyon ay minabuti na lang na umalis ng party dahil inaya na to ng kasama niyang babae na halatang nawala na sa mood. Umpisa pa lang ng pagpasok nila sa loob ng venue. Inihatid ni Gaston si Nati na hindi na tumanggi para walang anumang komosyon. Tahimik lang naman sila sa biyahe. Panay ang nakaw ng tingin sa bawat isa. Halatang naiilang sa lapit ng kanilang mga katawan na nakaupo. See you tomorrow, Nati. Have a good night's sleep.
Ikis mo na lang ako kay Brixton. Tumango lang si Nati at dire-diretso nang pumasok sa loob ng mansyon. Ni hindi na niya nagawa pang makapagpaalam sa kanyang kapatid at hipag. Naiwan pa sila sa venue upang iestima ang mga bisita nilang dumalo. Pag-akit ng silid ay una niyang ginawa ang nais ni Gaston matapos na magpalit ng damit. Hinalikan niya si Brixton na sa mga sandaling yun na himbing ng tulog. Kasama nitong ina niyang agad na naalimpungatan. Anong oras na? Bakit nandito ka na? Tapos na ang party? Tanong nitong halatang naninibago yata sa kanya. Madaling araw na, Mommy. Salamat sa pag-aalaga kay Brixton. Samparan ni Nati sa kama. Naku, maliit na bagay. O siya, total nandito ka na. Lilipat na ako sa silid namin ng daddy mo. Hindi agad nakatulog si Nati kahit nawala na doon ang ina. Paano? Panay ang chat sa kanya ni Gaston. Tinanggal niya na ito sa blacklist ng social media account niya para mas mabilis ang communication nila doon. Napairap ng kanyang mga mata ngunit nakasugat naman sa isang masayang ngiti ang mga labi ng mabasang message nito na pinapasan siya ng selfie ng anak nila habang nakahalik siya sa pisngi ni Brixton. Halatang walang tiwala sa kanya. Tsk, talagang kailangan niya pa ng ebidensya? Hindi naman siya abogado. Bakit kailangan niya pa yun? Ang arte ha? Ganun pa man ay sinunod pa rin niya ni Nati. Nakailang kuha siya ng selfie at inabot pa ng ilang minuto upang mamili kung alin doon ang kanyang isesend sa governor na halos maputi ng mata sa kakahintay sa kanya. Antok na si Gaston ngunit hindi niya magawang makatulog dahil sa paghihintay ng selfie ng mag-ina. Hindi kaya nakatulog na siya? Bakit ang tagal naman niyang mag-send? Inip niyang tanong na nakatitik sa screen ng kanyang phone. Hindi yun pwede. Kailangan niya akong sendan ng picture nila ni Brixton ngayon. Akmang tatawagan niya na si Nati nang makita niyang ang pop-up notification na nag-send na ito ng picture. Kulang na lang ay mapunit ng kanyang labi habang binubuksan yun. Tuluyan na siyang nawala sa sarili na makita niyang larawan na mag-ina. Para siyang naiiyak na hindi niya mawari habang nakatitig doon ang kanyang mga mata. Tsk, maganda sana kung kasama nila ako sa larawang ito. Lumalalim pang hingang sambit ni Gaston sa sarili.